for today's video, isa ba kayo sa mga tao na tipong hanggat maaari or magkakaroon kayo ng chance at makatipid kayo is magtitipid talaga kayo? Ano ibig sabihin? Well, example na lang nito at ito yung pag-uusapan natin today. Bank transfer. So, may nagsasabi na, nakakapag-Starbucks ka! Nakakabili ka na kung ano-ano pero pagdating sa bank transfer, hinahanda mo yung free bank transfer? Well, para sa akin guys lumaki ako sa hirap, hindi man kami mayaman. So, parang naging na sa akin di ba? Naging innate na sa akin or ugali ko na humanap ng paraan para makatipid. And kung bumibili man ako ng, let's say, example, kape. Hindi naman ako bumibili na ng kape sa Starbucks, ganyan. Or bumibili ako ng bagong damit, di ba? Yun naman is, alam ko na nasusulit ko. In this case, sa bank transfer, magbabayad ka for a bank transfer service. Which, oo, tama naman yan ang may bayad talaga because nililipat nila yung pera mo, pinapamalagaan nila para malipat yung pera mo sa dapat puntahan. Pero, syempre, kung wala mo naman libre, bakit hindi mo ita-take opportunity? So yan ang pag-uusapan natin today, yung mga ginagawa ko para makapag-cash in ako sa aking Maribank account ng libre or kung hindi naman libre, less fees. And baka pwede nyo rin gayahin or baka pag-share din kayo ng strategy nyo para makalibre or makabawas sa bank transfer fees. So samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Okay, so uso na talaga sa atin ngayon yung maglipat ng pera from one bank account to another or kadalasan ginagamit natin ang bank transfer to pay someone using also InstaPay transfer. Hindi madalas na ginagamit ang PesoNet but PesoNet is also good for bank transfer with higher amounts. And we'll also discuss the difference of it later on. So ano ba yung mga strategy ko para makatipid ako sa pagbabayad ng bank transfer fees? You know naman kapag InstaPay transfer up to 50,000 lang yan. And yung fees dyan ranges from 0 pesos and as high as 25 pesos. Paano kung yung bank account mo nag-charge ng 25 pesos, diba? Ang sakit din yan sa bulsa. So, ano ba ang ginagawa ko? Doon muna tayo sa PayDa. Ang ginagawa ko is meron ako traditional bank. And one of the traditional bank na ginagamit ko is BDO. So, meron akong BDO Kabayan na peso savings. Meron akong dollar account with BDO and BDO checking with it. So, ang ginagawa ko, kung may hawak akong pera at kailangan ko ipasok yung pera niyan sa aking Maribank account or even sa GoTime or own bank account or any online or digital bank na available right now, ito yung ginagawa ko. Pupunta po ako sa BDO, nande-deposit po ako doon sa aking savings account in peso, and then from BDO, using the BDO app, I'm transferring that money using InstaPay sa mga online banks ko. In this case, Maribank. And yung transfer fee lang naman yan is only 10 pesos yung InstaPay. Pag higher amount naman na kailangan ko na like more than 50,000 pesos and hindi naman po ako nagmamadali na mag-reflect kaagad, nagamit ko na po yung PesoNet. Yung PesoNet naman po is also a bank transfer na good for amounts higher than 50,000 pesos but not more than 500,000 pesos. Ang transfer fee po ng PesoNet ay 50 pesos po. Flat rate po yan, 50 pesos. However, make sure po yung mga cut-off time. May cut-off time po kasi yan. Like for BDO, di ko po alam kung pareha sa iba. If yung bank transfer mo ay pumasok bago mag 3 o'clock, it will be processed within the day. Nag-transact po ako 2 beses sa PesoNet, unang umaga around 11, tas natanggap ko around 1. And then, nag-process ako ulit from around 2 p.m. and then natanggap ko po siya na around 5 p.m. So, in that case, masabi ko na hindi naman din ganun katagalan bago pumasok yung pera na bank transfer gamit ang PesoNet. So, in that case, may bayad po siya but at least sa BDO, hindi po siya 25 pesos. 10 pesos lang po. And yun na, kung PesoNet naman, 50 pesos lang. I'm not sure with other banks kung how much but you can check your bank and see kung magkano ang InstaPay and PesoNet transfer nyo. Pangalawa, dito na tayo pumunta sa free. Si BPI naman, meron din po akong BPI. Meron po akong savings account. And in this method, masasabi ko po na free po ang bank transfer. As of today, and wala pa naman sinasabi na may bayad na. Kailangan nyo po dito syempre meron kayong BPI savings account. Hindi nyo po magagawa to kapag wala po kayong BPI savings account. Once na meron na kayo niyan, you have to also download the e-wallet naman ni BPI which is the BPI Vibe. So, ang mangyayari dito is, coming from your BPI savings account, ika-cash in nyo po yung pera papuntang BPI Vibe account and then from your BPI Vibe account, ibabank transfer yun na po yan sa inyong mga online and digital bank and in my case, Maribank.
So basically, free po ang bank transfer coming from your BPI Vibe account to any online e-wallet or digital bank. So again, gagawin nyo, pupunta po kayo sa traditional bank, magde-deposit po kayo sa inyong savings, tapos eto magka-cash in na po kayo sa inyong BPI Vibe account, and then from BPI Vibe account, iba-bank transfer nyo na sa inyong Maribank or any other online and digital bank. Free po yan. Wala pong bayad. Ang pangatlo, ito ginagawa ko rin po to pero hindi naman sa malalaking amount. Ang ginagawa ko po is nande-deposit po ako sa aking GoTime account. Ang ginagawa ko po is pumupunta po ako sa Robinson Supermarket tapos dun po ako nagka-cash in sa cashier ng 2 beses. 15,000 pesos kasi ang maximum sa cashier ng one go is 15,000. Thus, din po 2 beses ang cash in sa mga Robinson's merchants like the supermarket. And sa supermarket po kasi mas mataas. Yung maximum limit niya is 15,000. Pero hanggang 2 beses lang yon. So a total of around 30,000 ang pwede mong i-cash in ng free sa inyong GoTime account sa Robinson Supermarket. Once na nasa GoTime na, then you can easily transfer using InstaPay na free po using GoTime. Kasi si GoTime naman po ay meron 20 times na free InstaPay transfer papunta sa inyong other bank accounts. And in that case, yung goal ko is makapag-lipat ng pera sa aking Maribank. So ganyan po yung isang route na pwede niyong gawin to get a free cash in. Last but not least na lang po, but I rarely use this is by using TouchPay. So in this scenario naman po, ang kailangan nyo dito ay nakalink ang inyong Shopee Pay account at ang inyong Maribank account. Kasi po, ang gagawin po natin dito is magka-cash in po tayo using the TouchPay papuntang Shopee Pay account, and then from Shopee Pay account, inilipat na po natin yan sa ating Maribank account. Dito naman po sa method na to, this is purely for Maribank account. Though, pwede rin naman yung iba, once na may transfer nyo na sa Maribank, since may 15 free bank transfer yan, transfer nyo na lang din po sa ibang e-wallet nyo or ibang bank account. Thus, kahit pa paano, nakalibre po kayo ng cash in and bank transfer using TouchPay. So, basically, these are the methods na ginagamit ko po para makapag-cash in ako sa aking Maribank account. Since wala po kasi silang physical branch talaga wherein I can go na malapit sa akin para makapag-deposit. Kasi po, sa pagkakalam ko, meron po silang mga physical branches. However, those physical branches will only cater sa mga depositors na nag-open offline. So, basically, ang option lang natin is through bank transfer nga papuntang Maribank. So, wala man po for today's video, but if you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button na bin subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko.